Kristo. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan, na ibubuwal ngunit di tuluyang na ilulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod, katulad ng aking ina maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hinawalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, palagay ko naman ay nararanasan natin. Kaya hindi natin maitatanggi na tayo ay may taglay na mga kahinaan, karupukan sa harap ng tukso, kaya nauwi tayo sa mga kasalanan. At ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang payo tungkol sa ating pagiging mahina at marupok, tungkol sa ating pagiging mga makasalanang tao. Mula po sa Ebanghelyo, 3 mahalagang aral ang nais na ipabaon sa atin. Una, bantayan po natin ang ating mga puso. Sapagkat ang kasalanan,
Bagamat ito ay nakikita sa ating mga gawa, ang kasalanan ay nagmumula sa ating kalooban. Ito binigyan diin ng ating Panginoong Hesus ang sinabi niya ng isang tao na tumitingin o kaya ay nag-iingat sa kanyang kalooban ng mga kalaswaan ay nagkakasala na ng kalaswaan kahit wala pang ginagawang malaswa. Ito ang pagpapaalaala ni Jesus na sa ating puso at sa ating kalooban, dito nagmumula ang mga kabutihan at dito din po talagang nagmumula ang lahat ng kasamaan. Kahit bantayan ng puso, anong laman nito? Anong tinitibok nito? Saan ito kumikiling at ano ang iminom mong kahi nito? At sa level o sa antas ng puso pa lamang, tayo magpasya na huwag bigyang puwang ang mga makasalanang pita. Pangalawa, sa usapin ng ating karupukan o kahinaan, pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo na maging handa sa pagsasakripisyo ng ating mga sarili upang hindi mauwi sa wala ang ating buong pagkatao. Sabi nga ng Ebanghelyo, hindi na baling walang mata, kaysa mas may mata tayo na tayo ay mabulid sa impyerno. Gayon din, okay nang kulang ang ating kamay o putol ang ating paa kaysa buo nga tayo, pero hindi naman natin sasapitin ang paghahari ng Diyos. Tunay po at totoo, sa ating mga pagiging marupok at mahina sa kasalanan, minsan ay nais natin na maging magaang o maalwa sa buhay. Pero magaang at maalwa ang buhay, pero tayo naman ay mapapariwara. Anong silbi nun? Kaya't maging handa. Anumang sakripisyo ang kailangang gawin, maliit man o malaki, pero mga sakripisyong ito ay ating yayakapin upang maisalba ang ating buhay para maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi natin ito dapat na pagdalawang isipan. Maging handa na magsakripisyo para sa ating kaligtasan. At pangatlo, mula din sa ating Ebanghelyo, huwag tayo maging dahilan sa pagkakasala ng iba. Sapagkat ito'y isa ding kasalanan. Minsan ang ating argumento, wala akong ginagawang masama. Ngunit sa ating mga desisyon, ang iba naman ay napapariwara. Kaya nga ang tagubilin ni Jesus sa mga lalaki na huwag i-divorce ang kanilang mga asawa dahil sa ganyang desisyon, ang mga asawa ay mabubulid sa pagkakasala. Ganoon din, kung tayo man sa ating buhay, walang ginagawang masama, pero sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpapasya, o sa ating walang paggawa, ang ating kapwa ay mapapasama, tayo din ay may pananagutan sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Ito po ang mga praktikal na payo ng ating Ebanghelyo tungkol sa ating kahinaan sa kasalanan. Una, bantayan ang puso na pinagmumulan ng mga pagkakasala. Sa puso pa lang, agapan na para ang kasalanan ay hindi dumating sa kanyang kaganapan. Pangalawa, maging handa sa pagsasakripisyo ng kapiraso o ng kaunti sa ating buhay para ang mas nakararami ang kabuuan ay maligtas. At pangatlo, ingatan na hindi tayo maging daan sa pagkakasala ng iba na ating magiging mga pananagutan. Naghahatid po ng pag-asa sa ating lahat ang ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na nagsasabi, tayo po ay totoo, mga babasaging palayok, na tayo po ay yari sa putik, sa lupa, mahina, makasalanan, marupok. Ngunit, higit na makapangyarihan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang kasalanan ay kaya nating mapagtagumpayan sa ating mga pagsisikap. Kapos ang pagsisikap, ngunit huwag nating kakalimutan ang biyaya at pagpapala ng Diyos, ang kanyang awa, ang kanyang tulong, ang kanyang lakas, at ang kanyang mga pagkilos sa ating buhay ay makapangyarihan upang itong kasalanan na ito ay ating mapagtagumpayan.
At sumayin niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.